Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong araw ng linggo, ikapito ng buwan ng Pebrero. O linggo po ngayon. So kailangan yung mga magsisimba sa inyo, magsasamba, pupunta sa mosque. Be sure na you observe the health protocols po ng mga place of worship. Sapagkat pag hindi, may problema talaga tayo. Huwag niyo pong kalilimutan. So, paalala natin, yung ating pagsusot ng face mask at yung ating face shield. Yan. Pag kayo po ay nasa labas na, be sure na suot po ninyo yung inyong mga mask and face shield. Huwag nyo tatanggalin. Pag nasa loob kayo ng kotse, pwede nyo tanggalin kung nag-iisa kayo. Kung marami naman, dapat magkakasama kayo sa loob. Sundin na lang natin. Wala namang mawawala sa atin. Sanayan lang yan. And then, you step up to your car, you better observe the 2-meter distance or 6 feet. Doon sa mga masasalubong nyo, makakatabi nyo, nasa likuran nyo, nasa harapan nyo. And, huwag nyo kalilimutan kung meron kayong pagkakataon, hugas ng kamay. Kung hindi naman, yung mga pupunta nyo, meron naman mga sanitizer na mga alcohol. Gamitin nyo. And don't forget, siyempre, yung pagpapalakas po ng katawan, dapat SOP na rin ho sa atin lahat yan. Kumain tayo nung makakapalusog sa atin, hindi yung makakapagsakit. Bibigay ng alta presyon, diabetes, sakit ng puso, gout, ulcer, kung ano-ano pa. Kaya, kumain na kayo ng masustansyang pagkain. Subukan yung gulay, prutas. Unom kayo na maraming tubig. Mag-ehersisyo kayo. Maganda ho talaga pag nag-exercise. Maganda sa katawan. Sleep early. At least 8 hours a day. Okay? At saka, nga pala. Alam niyo, wala nang katapusan niya yung bakuna issue yan. Talagang hanggang sa iba't ibang bansa, hindi natatapos ang usaping bakuna. Dito lang sa atin Talagang ang problema hanggang ngayon, sa latest survey, nababalidate yung dating unang survey na mas marami ang ayaw magpabakuna. Kaya, pati yung kaibigan natin, Dr. Cabral, nag-i-issue ng statement. Yung statement niya, dati na ho natin ini-issue na makinig kayo kasi sa mga scientists natin, mga doktor, na nagsasabing okay yung bakuna. Huwag ho tayong maniniwala sa kung sino-sinong mga nagpapadala, nagpo-posting sa social media ng mga adverse, negative comments sa bakuna. Karamihan dyan most likely, baka sinisiraan lang yung mga pharmaceutical companies. Hindi po ba? Ang iba naman dyan, talagang sinasadyang lililangin ng mga nakakabasa. Kaya, dito po sa atin, yung mga scientists, mga doktor, yun ang dapat na palaging ini-interview ng mga komentarista, may mga programa sa radyo, sa TV. Kasi yun, pag doktor na nagsasalita, mas pinaniniwalaan. Pa-interview niyo palagi si Dr. Cabral, Esperanza Cabral, Dr. Salvana. Sino pa? Yung mga scientists natin. Saka yung mga, kami naman sa kabinete, wala ho kaming problema Pag sinabi niyong magpabakuna, bakuna kami.
Whether mauna, mahuli, nasa gitna, wala akong problema sa amin yan. Anything that will boost the confidence of the people to be subjected to vaccine, gagawin po natin lahat yan. Hindi na kailangang paalalahanan tayo sapagkat kumbaga, nasa DNA na yan ng mga cabinet members. Anything that will help ang sambay ng Pilipino, gawin na. Yan ang talagang regla dyan. Kaya yung mga kritiko o sino-sino, mauna daw yung ganito, naku, sus Marios, hindi nyo na kailangan sabihin niya. Eh, nauna na nga si Presidente dyan. Siya nga, unang-una nagsabi, ako mauuna. O, ano pa bang gusto nyo? Hindi po ba? Kaya, basta tandaan po ninyo, kung ano ba sabi ni Dr. Fauci? Si Dr. Fauci, that's the leading internist in the United States. And if you're listening and watching this show, even before he made that statement, sinasabi na natin, di ba sabi natin, kaya 30% yan, 100%, 50% effective yan. Doesn't matter. It's still effective. For so less or so much percent, it diminishes the risk. Exactly, I think 1 week after sinabi natin, ito na si Dr. Fauci, sinasabi, paulit-ulit na sinasabi niya. Kahit ano pang sabihin nyo, sabi niya, magre-reduce yung risk. Kaya magpabakuna ho tayo. Yan talaga ang naging resulta ng Dengbaksya controversy. Masyadong maraming naniwala na yung mga namatay na mga bata dahil sa bakuna. That started it all. Kaya nagka-problema tuloy sa sa lahat ng uri ng bakuna, palaging hesitant. Gaya nga na sinabi ni Dr. Esperanza Cabral, wala pa naman talagang science proving na yun ang resulta, yung bakuna sa Dengbaksya. Katunayan, meron nga kaso Naghain nga ng mga kaso precisely to determine whether or not these people charged with this kind of crime, reckless imprudence resulting to homicide, guilty. Siyempre, i-determine mo exactly, totoo nga ba? Na yun ang, wala pa Kaya, stay cool. Kaya, makinig lang tayo sa mga doktor, mga scientists. Ang problema naman doon, meron din kasi doktor, hindi ko na malaman kung saan galing itong mga doktor nito nagsasabi, huwag kayo magpabakuna. May nabasa ako kung makikinig ka, alam mo, galing Meron din siya mga facts and figures. Pero, ang katotohanan dyan, tingnan nyo na lang yung history ng bakuna mulat sa pool. Hindi po ba, kung walang bakuna, ang dami nang namatay sa polio, dami nang namatay sa sampa, trangkaso, lahat na uri yan, dami, hindi po ba, dami yung pambabakuna sa atin. Kaya na-reduce yung ating mga sakit. Doon lang nyo tingnan. Ibig sabihin, kaya nga pinag-aralan yan, para ma-neutralize, karoon ng prevention. Di ba? That's common sense. You don't have to be a scientist to know that. Kaya, makinig po kayo sa mga doktor, mga scientists natin. They're spending so much time, their efforts, their lives, in fact. Doon na lang sila. Para lang i-save natin ng mankind for this kind of plague, this kind of pandemic. Yun po ang pakinggan natin. Lumipat naman tayo. Doon sa merong paalala si Secretary Mark Villar. Ano ba tawag ko na sa'yo? Secretary ba o Senador? Senador Mark Villar, ha? Yan na ngayon ang tawagan ng mga kasi napabalita na si Presidente Duterte may binanggit to sa cabinet meeting ng mga napili niyang senador. Mga siyam daw yung nabasa natin sa dyaryo. Tinatanong tayo, confirm o hindi?
Sabi ko, wala yata ako doon. Baka parang, hindi naman ako absent, pero lumabas yata ako doon eh. Kaya hindi ko narinig. O whatever, yun mo ang biruan ngayon. Yung mga binanggit doon, senador ang tawanan sa isa't isa. Kaya sabi ni ni Secretary Mark Villar, pinapaadalahan na niya, tama lang naman to. In fact, kahit na hindi niya ipalala, dapat kayong mga tao, pag nakakita po kayo nang may diferensya yung nilalakaran nyo o yung dinadaanan nyo yung sakyan, ireklamo nyo kagad. Makarating, kasi alam nyo, hindi naman nung nakakarating yan sa kinauukulan kung walang magre-reklamo. Hindi po ba? So you really have to let the government know of your concerns, of your complaints, of your observations, para magawan ka agad ng correction, matugunan, magkaroon ng mga madaliang rectification, at magpatupad ng mga mejoras. Kung hindi man mga long-term solutions. So, yan po ang paalala ni Secretary Villar. Kasi sa totoo lang, talaga namang marami kang mapapansin sa mga kalsada natin. Mga sira. Yan naman actually, yung mga sira-sirang yan. Kung pupunta naman kayo sa ibang bansa, bihira. Kasi nga, yung mga gumagawa naman ng mga kalsada natin, hindi ba, yan ang problema sa atin. Yung corruption, may budget, so much millions. Pero itong mga kontraktor, kailangan sila magbigay ng mga lagay. So yung dumarating sa kanilang supposed to be may allotted budget, wala, kulang. Di syempre, the quality of construction work will be affected. Kaya kadaling masira ng mga dinadaanan natin. Pati ang mga tulay na yan. Nako, ang problema natin eh. Kaya di ba may panukala ako dyan? Huwag yung bigyan ng budget allocation, mga miyembro ng Kongreso. Kaya mo na silang mag-concentrate yan sa batas. Gumawa lang ng yan na lang, may assignment na lang dapat yan, DPWH. Sila na lang ang pumunta sa buong Pilipinas. Meron silang special task force, grupo, where the only job of which is to determine which part of the country ang kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan, ito, kailangan. Hindi po ba? At sila, bahala na itong si budget naman magre-release ng budget after ma-allocate sa kanila. Yan ang dapat natin gawin. Anyway, ito namang DOTR. Bagay, itong DOTR, wala na tayo. Palagi na natin itong binabahagi sa inyo. Baka naman masyado na kayong makulitan sa atin dahil ang dami naman ho kasing project din ng DOTR natin. Yung build. Walang katapusan din naman ng kanilang mga kinoconstruct, sinasaayos. O kagaya ng Metro Manila Subway. Yung Metro Manila Subway, meron pong 74-ton cutter head ng tunnel boring machine. O ito, pag ito nagawa, naku, malaking ginhawa ito. Totoo lang, wala tayong subway. Nung si Bayani Fernando, nung siya'y mayor ng Marikina, naging MMDA chairman, naging kaibigan natin to for a while. At tinanong natin siya, kasi engineer siya Bakit pa ako wala tayong subway? Hindi ko maintindihan wala tayong subway. Alam mo sa kanyang puntong Marikina, alam mo, kasi mahal. Mas mahal nga naman kaysa yung sa ibabaw at sa baba kasi walang to bore underground. O hindi po ba? Ang semento mo, lalong doble, triple po. Kailangan, kung baga, baka 5 times
as expensive as constructing sa taas ng ground. O, yan ang reason. Pero, takay sa ibang bansa, ang ganda po, ang daming subway. Kaya walang problema yung traffic. Walang problema din yung pagpunta mo sa isang lugar, kabilis. Every 5 minutes, meron dumarating na tren. Sakay ka kagad. O, yun ang kagandahan. Kaya, mabuti naman at meron tayong gagawing Manila Subway. Ito pong light rail transit line natin. Inaayos din yung extension mula sa Metro Manila papuntang Cavite. Yun ding light rail transit 2. Extension naman mula sa Santolan, Masinag. Makukompleto na ng Abril. Yung PNR, Clark Phase, mula Tutuban hanggang Malolos. Medyo partial operations na ito by fourth quarter of this year. At yung pong common station, inaasahan makukumpleto ito ng fourth quarter of 2021. At yung Metro Trail Transit Line 7, at set naman ito for partial operation by the fourth quarter of 2021. Full completion na ito by 2022. At yung Metro Rail Transit Line rehabilitation naman. Kukumpletuhin natin ito ng July this year. Yun yung Public Utility Vehicle Modernization Program. Siyempre, ang layunin nito, order, efficiency, safety, the usual. Yun naman, wala namang ibang maging layunin yung kahit na nung programa, kundi kaligtasan, mas mabilis ang transportasyon, mas komportable, ligtas sa anumang sakuna. Yun yung palagi. Kaya, ang kulang lang nakikita natin, yung wala talaga tayong mga lanes for biking, cycling. Kung meron man, biglang putol. Hindi mo na malaman saan napupunta yan. Actually, alam niyo ba kung bakit? Paano nga? Wala tayong planning at the inception. Hindi natin sinunod yung walang visionary ng mga panahon eh. Kasi dapat talaga yung mga roads natin, maraming lanes. Wala eh. Kung 4 na lanes lang, saan mo naman ipapasok yung bicycle lane? Naglalagay ka, kaya wala. Talaga naalala tuloy natin si Architect Palafox, marami siyang plano nung panahon ni Marcos na hindi ginawa kasi. Sayang, ang galing nitong si Architect Palafox. Meron siyang isang protege na nakilala natin. Itong si Architect K.D. Velasco. Naku, puri-puri ni Secretary Del Rosario at saka yung sino pa ba yun? Yung sa isa pang ahensya ng gobyerno, magaling daw ang utak kung ano-anong binibigay sa kanilang mga ideya tungkol sa mga city planning, tungkol sa pagtatayo ng mga bahay, pagtatayo ng mga green, kung ano-ano pa. Boy, sabi ko, magaling yan, gamitin niya yan. For protege yan ni Architect Palafox. Alam nyo kasi, dapat po talaga naman, meron tayong naririnig na magaling, kunin kagad natin. Kasi yung mga yan, binigyan yan ng mga gift na tinatawag. Mga utak nila. For all you know, yan mga reincarnation ng mga magagaling ng mga scientists ng mga panahon, mga arkitekto, mga inhinyero. Gano'n naman yan, umiikot lang yan. Yan ang makakatulong sa atin. Ngayon, may mga plano na mag-expand ng bicycle lanes. But the problem nga, how can you expand bicycle lanes when you have narrow roads? Yun, sentido ko muna naman yun. You don't need to be an engineer to know that. Kung 4 ang lanes mo, hindi po ba? Saan mo ilalagay yung bicycle lanes na yan? Kaya talagang may problema tayo eh. But you really have to expand the roads. Kailangan kang tanggalin mo yung mga bahay. Yan ang problema, yung right of way na naman.
Paano mo kakausapin yung mga bahay niya para ka mag-expand? Anong solusyon? Well, the solution there is to create another city. Gaya ng ginawa ng Iloilo. Kung doon sa lumang syudad, pumunta sila sa ibang lugar. Adjacent. Doon sila gumawa na ngayon. Kaya makikita mo, ang ganda ng mga lanes. Expanded lahat. O yun ang gawin natin. Sikip ng Maynila, sige, punta tayo, papunta doon sa south. So, or sa north, whichever. Either or. Hindi po ba? Anyway, basta meron kayong mga reklamo, meron kayong mga suggestion, padala nyo lang mo sa DOTR. O kahit nandiyan sa mga mayor nyo, mga gobernador nyo, o kaya dito sa opisina natin, pararatingin natin lahat yan. Alam nyo, talagang gusto nating umunlad ang bayan natin, abay, magkaisa tayong lahat. Magbigay tayo ng ating mga kontribusyon bawat isa. Iwasan na natin yung masyadong puna at pulaan. Hanapin na lang natin yung mga positibo, yung makakatulong sa bawat isa. Para makaahon na tayo. Bagsak tayo. Talaga naman bagsak lahat. At hindi na natin kailangan yung mga nyaw-nyaw ng mga politiko at mga kritiko na bagsak tayo. Bagsak na nga tayo. Kaya sa halip na dagdagan nyo pa yung suliranin, magdagdag kayo ng mga magagandang ideya. Sumama kayo sa pamalaan. Kagaya niya, ang problema nga natin, yung bakuna. Kung konti, hindi lahat gustong magpabakuna. Doon tayo mag-focus muna. Kasi, pag hindi tayo magpabakuna, so yung risk, yung panganib na mahawa tayo, mas malaki. At pag mas malaki ang hawa natin, edi apektado tayong lahat. Kahit na buksan mo yung ekonomiya, buksan mo yung mga pabrika, yung mga opisina, kung puro naman tayo may sakit, di wala rin. Hindi po ba? So kailangan, let's hold our hands together and help each other. Yun ang the best. Ito. Kagaya nito, may problema tayo doon. Ito matagal ng problema ito. 5 taong, 6 na taong ko na naririnig ito. Hindi po ba yung mga tandem, mga gumagawa ng krimen, pumapatay, nakakatakas. Nung ko pa sinabi yan, simple lang naman yan. Ayaw mo ng tandem, edi prohibit mo na may umaang ka sa motorsiklo mo. Ganun lang yun. Hindi po ba? Kaya sabihin, paano naman yung asawa namin? Paano naman yung walang masasakit? You have to choose between this and that. Kasi, kung hindi bawal yung may kaangkas, palagi merong ganyan. Kasi they can always pretend to be husband and wife. They can always pretend to be father and son. Hindi po ba? Yun, common sense na naman yun . Kaya kahit anong gawin na programa, wala. Palaging ganyan ang nangyayari sa atin. Ang daming napapatay. Kagaya nung anak nung kaibigan natin, si Pastor. Tandaan po niyo yung sino nga ba yun? Yung magaling na drive. Race driver. Si Enzo. Enzo Pastor. Naging kliyente natin to . Hindi ba pinatay to? Tandem din. Riding in tandem na dumali dito. Marami yung ganyan. Kaya itong PNP, naglunsad na naman sila ng tactical motorcycle riding units and secret marshals on motorcycles. Narinig ko na noon yan . Parang, ano ba nangyari na dyan? Meron daw tayo mga lihim na, bakit ganun pa rin? Kasi nga, ipagbawal na lang natin yung merong sumasakay sa motorsiklo. Tama na yung isa lang. Di ba? Ganun talaga . You have to make a choice. Nako. Tingnan natin anong mangyayari. Teka muna.
Nakalimutan na natin mag-break. Hinga muna ho tayo ng sandali. Balikan po natin kayo. Alright, nalalamig tayo. Malamig dito masyado ngayon. Anyway, sa bagay malamig na ho talaga ngayon. Ano? Hindi nyo ba napapansin sa umaga? Napakalamig. Hindi ka na kailangan mag-aircon. Oh, by the way, meron na tayong bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. At ito'y bisita ito kahapon sa Malacanang. At sabi ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, siya ay nagtitiwala at siya'y naniniwala dito kay Chief of Staff Lieutenant General Cirilito Sobejana. O kaibigan ito nung mayora ng ng Bayambang na si sino na nga ito? Si Nina. Ang asawa ni Mayor Cesar ng Bayambang. Kaibigan niya raw ito. At itong si Lieutenant General Cirilito Sobejana. Aba, marami itong nakuha medalya. Alam niyo ba yung nakuha niya medalya? Ano nga yung tawag doon? Medal of Valor. O, meron niyo, Medal of Valor. At binibida niya. Nung siya raw kalaban nila yung mga Abu Sayyaf yan sa Basilan. 16 daw sila. Meron silang operation laban sa Abu Sayyaf. Siya raw ang pinakamaraming tama. Kasi nakilala yata siya, leader ng grupo. At maraming namatay sa kanya. Ilan ba namatay sa grupo niya? 5 oras daw yung barila na yun. Halos kalahati ng mga tao niya ang namatay. Mga scout rangers to, 2 kapgo. 7 raw namatay sa kanila. At siya man nasugatan. At siya ang pinakamaraming tama. Katunayan yung kamay niya, nawala yung motor capabilities. Tapos ng encounter. Pero doon naman sa kabila, yung Abu Sayyaf, maraming namatay sa kanila. 42. Sobra-sobra sa kalahati ng namatay naman sa kanila. Meron siyang ginawang programa. Naglulusad siya ng operation. Accurate information. Alam niyo, intelligence talaga yan. Teka muna, mabalik tayo, baka makalimutan. Mabalikan nga natin sandali yung tandem. Apart from yung sinasabi ko sa inyo, ipagbawal nyo yung motorsiklong 2. Kung hindi naman, alam nyo, sa totoo lang, kahit nga ipagbawal nyo ang katotohanan po dyan, kulang ang mga pulis natin. I think we have to increase the number of policemen in this country. Sa bawat, ilan ba ang ratio? For every 100,000 ba? 200,000, isang pulis? Kailangan gastusan talaga natin. Mas maraming pulis, visible pulis. Mas siyempre, takot ang mga kriminal pag may pulis. Siguro, ang pag-aralan, kung sino man ang in charge dyan, we have to increase the number of policemen. Pati yung military, I remember 2 years ago, sinasabi ko kay Presidente yun
dagan natin itong mga number of military men natin. O biro mo, ilan ba ang ratio ka mo? 205,000 for every police ilan ba tayo? 205,000 ang pulis lang natin. Ilan ang populasyon natin? 110 million. Paano naman yan? Hindi po ba? Kailangan talaga, dagdagan natin. Kaya itong si Presidente Rodrigo Roa Duterte, maibalik natin kay General Cirilito Sobriana. Gusto niya na itong si General Sobriana manguna, lalong gandahan, lalong palakasin ang sandatang lakas. Pagpatuloy niya na maging vigilant and proactive. Kung baga, hindi reactive, yung nagre-react ka na lang kung may problema. Bago pa mangyari yung problema, lumikha ka na ng mga magagandang proyekto mo para hindi na dumating yung mga sakuna, mga aberya. Kaya sabi ni Presidente, it is my hope that this new beginning will ensure more fruitful collaboration as we strive to be a source of great moral strength of our people. Yan ang sabi naman ni General. At syempre, alam po ninyo, yung sandatang lakas, lalakas lang yan. Unang-una, kailangan alagaan mo yan. Kailangan malulusog yan. Nabanggit nga ni Secretary Delfin Lorenzana nung nag-uusap kami sa cabinet meeting. Napapagalitan niya rin kami. Sabi niya, mga itsura nyo, naglalaki ang mga tiyan nyo. O si Secretary Delfin Lorenzana nga naman, kita nyo naman, slim. Hanggang ngayon, slim pa rin. Kailangan talaga continue with your physical exercises. Kung ano yung natutuhan nyo sa PMA, tuloy-tuloy nyo. Magandang tingnan talaga pag straight body ka. Ganda ng chest out palagi. Di ba? Lalo na pag naka-uniform, general ka nga, laki naman ng tiyan mo. O, di ba? Hindi, dapat yung mga ganun, titingnan nyo rin. So, tingnan natin. So, congratulations, General Sobriana. At kinukongratulate ka rin ang kaibigan mo si Nina Yambao, kabiyak ni Mayor Cesar Yambao. At sana lalong lumakas ang sandatang lakas sa iyong pamumuno. Samantala, tinanong ko nga pala yung Secretary Delfin, Sec Delfin, kailan naman yung usapan nyo ni Danny Con, Concepcion ng UP? Sabi ko, alam mo si Danny Con, pinadala ko ako ng statement ko supporting your stand. Hindi na sumagot. Dati naman nagsasagutan kami. Siguro, hindi niya akalain na kontra ako dun sa posisyon nila dahil UP graduate ako. Hindi. Tayo, we always go behind. Hindi naman po pwede porket UP ka Sunod ka na lang kung anong gusto mga kasama mo. Na kung anong nasa tama. Sabi nga natin with or without an accord, ang UP palagi na yan. Hindi mo na mababago yan. Yung academic freedom na yan, hindi mo na matatanggal yan. Yung mga utak ng mga yan, palagi ng free. Hindi mo masisira. Yan ang training Hindi po ba? Anyway, natuloy sila kasi sabi niya, bukas mag-uusap kami. Lunes kami nag-usap. O ano na ba ngayon, Webes? Sabi kahapon. So nag-uusap na sila. Si Secretary Delfin Lorenzana, kasama yung nakalimutan nga natin, sabihin ko sana, sama nga ako, dahil kilala ko naman yung mga taga ron. Nakaligtaan ko na rin. So magkakasama ko sila ni Secretary Delfin Lorenzana, staff niya, ito si Danny Con, Concepcion, UP President, at saka si Elena Pernia. Kasama ba ito ni Ernest Pernia, yung dating secretary ng cabinet? Parang yata. Anyway, so pinag-usapan daw po nila
At kinilala naman ni Secretary Delfin Lorenzana yung kahalagahan ng academic freedom. Yun naman talagang kilala na naman natin yung wala namang umaalis sa kalayaan. Unang-una, that is basic constitutional injunction sa ating saligang batas na kailangan merong academic freedom. O kaya itong biyak ni Pernia, kumusta ka na? Ito yung nag-resign Si Elena yung kanyang kabiyak. At nagkasundo sila na kailangan i-clarify natin. Kasi sa totoo lang, ang concern lang naman ni Secretary Delfin, marami talagang nare-recruit dyan sa UP, and for that matter, sa lahat ng eskwelahan. Kasi saan ka naman magre-recruit kung gusto mo mag-recruit na maging rebelde? Alam ka naman mag-recruit ka dun sa bundok. Nandun na nga sila Siyempre sa eskwelahan. Kasi ito yung mga nag-aaral. Idealist. Madaling turuan niya na, wala mo. Ang kayamanan ng bansa ay nandun lamang sa 20%. Kawawa naman yung 80% naghihirap. Kayong mga kabataan ng pag-asa ng bayan, kailangan sumama tayo rito para tanggalin natin ang kahirapan, ang korupsyon, ang kriminalidad. Yan ang mga... Siyempre, kung ikaw naman idealist, sama ako dyan. Yung pala, tatanggalin kang bangkay doon sa mga enkwentro. Yan ang worry, concern ni Secretary Delfin. Sapagkat, may mga anak yan Yung mga, kaya nga yung mga parents. Kaya tuloy, maraming parents ayaw pag-aralin sa UP. Kuminsan, meron akong, sabi ko, ba't di ka nag-UP? Yung tatay mo UP. Ayaw ho ng tatay Baka daw mapareho ka ako sa kanila. Napunta sila mga puro barikada, aktivista. Yun. So anyway, hindi na natin alam kung ano bang exactly ano ba napag-usapan nyo. I mean, nagkasundo ba kayo? Ano bang mga differences pa? Sa tingin ko naman, walang differences There is, ano bang dapat na pag-awayan naman doon sa accord? Bakit kanyo? Hindi po ba yung accord, sinasabi doon, hindi pwedeng pumasok ang military at police nang hindi muna nagpapaalam doon sa administrasyon. Una-una, hindi nga ho dapat na may ganong accord. Sapagkat nilalabag mo yung batas. Papatupad mo yung law enforcement pag may crime. Pwede ka pa magpaalam pa. Pangalawa, yun nga hong accord nila, yung mga pinag-usapan nila doon, sinira lang doon sa huling provision that nothing in this agreement shall be construed to mean as impeding the enforcement of law. Di ganun din yun. So, ibig sabihin, lahat ng mga pinag-usapan natin, wala yan. Basta kami, we will enforce the law. Tama lang naman Wala naman. Jesus Maria Joseph. So, sabi nila, mga naririnig ko, mga interview, paano na yan? Pwede na sila ngayon pumasok. Paano kung mag-enroll sila? Ganyan, yakitiyak, Jesus Maria Joseph. Kay may accord kay hindi, pwede naman sila mag-enroll. Dati naman may mga nag-i-enroll na mga military dyan. Di po ba? Marami nag-graduate sa UP. Either dati na silang nandyan, umalis sila, pumuntang PMA, tapos bumalik, nag-aral. At yun naman sinasabi niya na baka magpanggap, sus, kadali na naman gawin yan. Mag-enroll ka lang dyan kaya military ka. Ano naman? I don't think that will impede your free thinking. Will that affect you? I don't think so. Di ba? Ilang dekada na nakaraan may nabago sa UP, wala. Ganun pa rin. Mariusap kayo talaga. Sabi nga ni Presidente, hubris lang yan. Tama ho siya doon. Yabang lang ho namin, mga taga-UP. Lagi namin pinangangalandakan. Kami ang magagaling. Kaya nga hindi ba ang biruan? Pag tinatanong ho ako, saan ka graduate ng law? Sagot ko palagi, there are only two schools, UP and the rest. I do not belong to the rest. Actually, yun, yabang
pagpapatawa lang yun. Pero itong anak ko, dahil Ateneo, sabi ng Paulo ko, Dad, noon yun. Now it's Ateneo in the rest. You belong to the rest. O, yan. Kita niya, yabang lang ko yun. Intindihin nyo. Sus Maria Josep, ang intindi nun natin, kung ang Estado ay nanganganib sa mga terorista, mga rebelde na gustong palitan ang pamamaraan ng pamumuhay natin at pamamahala na demokratiko, ay hindi tayo dapat sasama doon. Kailangan pangalagaan natin ang integridad ng ating bansa. So lahat ng maaari nating gawin na makakatulong sa gobyerno, gawin po natin. Huwag tayong, hindi lamang, huwag tayong pasaway. Huwag tayong pabigat. Kung hindi tayo nakakatulong, huwag na tayong magbigat ng problema. Hindi po ba? Kaya, ang mensahe natin kay Danicon, Dani, tuloy mo na lang yung, pamamahala mo. Puro mga, yung mga fears ninyo, apprehension nyo, misplaced yan. Maniwala kayo. Yung military, hindi interesado dyan na pasukin yung UP at gumawa na kung ano-ano. Hindi. Ang gusto lang yan, mapangalagaan yung mga kagaya nyo, mga opisyal, mga nagtuturo, mga estudyante. Hindi po ba? Yun lang naman eh. Oh, anyway, itong eleksyon, pinag-uusapan na naman eleksyon. Virtual. Mahirap po talaga ang magiging, hindi na talaga malaman natin kung paano ang kakampanya ngayon. Kasi dati ang kampanyahan, diba, rallying malaki. Daming tao. Maraming tao kasi maraming artista. Actually, ang hinahanap nila, artista. Dahil kung wala ang artista, kung mga kandidato lang, konti lang interesadong makinig o manood. Pero pag sinabi mo, may mga artista, mga kalala, mga singer, dagsaan yan, antayan lahat yan. May pandemic tayo. So, you risk transmission of the disease. Maging super spreader yan. So, kailangan, this early, gagawa na tayo ng mga reglamento. Paano? Paano ba ang pangakampanya? Kaya may mga panukala. Ayun na lang mga style town hall meetings, meaning, konti lang yung mga atin. Halimbawa, sa isang munisipyo, hindi puro mga barangay kapitan, hindi po ba, konti lang yon. Yan naman mga barangay kapitan, sila naman ngayon magkikwento doon sa kanilang mga sinasakupan. Na ito sinabi ng kandidato, tingin ko itong kandidato, ganito, ganyan. At the same time, yan naman hindi naman mawawala yung mga interview sa mga kandidato. Mapapanood nyo rin naman yan sa television, o sa Facebook. So, kahit paanong sabihin ng barangay kapitan kung they're trying to influence you, tayo rin may mga sariling isip naman. Mapapanood nyo, masusuri ninyo. Pero alam nyo, ito na naman ako, makulit din ako pagdating dito. Alam nyo, nagiging controversial nga pag ito ang sinasabi ko. Alam nyo, kahit anong gawin natin, ang majority ng electorate kulang ho sa edukasyon. That is why palagi tayong may reklamo sa mga lumalabas sa halalan. Kasi kung lahat tayo college educated, halimbawa, lahat tayo, butante, ang tanong ko sa inyo, akala nyo ba, kung kayo college graduate, boboto kayo sa tingin nyo, hindi nyo kaparehong level ng talino at galing? Siyempre, pipiliin nyo either kapareho nyo or mas magaling sa inyo. At hindi kayo madadala sa mga, alam niyo na, yung ibang panuntunan ng pagboto. Hindi kayo madadala sa gimmick.
Hindi kayo madadala sa publicity stunt. Kasi nga nag-aaral kayo, magaling matalino kayo eh. Hindi kayo matatakot. Hindi kayo basta pwedeng i-intimidate. Hindi rin kayo pwedeng magbili ng boto. Ano kayo, may trabaho kayo eh. Hindi po ba? Kung madalit sabi, edukasyon talaga. Ever since yan na ho ang palagi kong sinasabi, edukasyon. We have to have free education. Mula nursery hanggang college, libre dapat yan. Yung 80% natin, hindi naman mayaman. O iyaman mo na yung 20%, hindi sila, mag-aral siya on their own, private. Pero yung 80%, dapat libre. Hindi ba, sa ligang batas natin ang budget allocation, education is the highest. Dagdagan pa natin, gawin natin triple. Para dumami mga eskwelahan, dumami mga guro, maging maayos ang training. Kasi, hindi mo ba? Pag hindi maganda ang edukasyon, yung mga nag-graduate yan, di mahihina rin. Pag nagturo yan, di mahihina rin ang produkto mo. Gayahin natin si Lee Kuan Yew. Paulit-ulit kong sinasabi yan. That was the first thing he did when he became president. Abogado ho yan, ha? He was a lawyer. Yun ang ginawa niya. In-educate niya the entire Singaporeans. And look at them now. Kalit na bansa, geographically, at saka population-wise. Pero look at that. Isa sa pinaka-matagumpay na bansa, economically. Hindi po ba? Kasi nga, nag-aral lahat dito kulang sa atin. Siyempre, yung mga nakikinabang sa merong 80% na hindi nakapag-aral, gusto nila panatilihin yon. Ayaw nila ng libre. Hindi dapat. Kaya kung si Mayor Sara ang presidente, lagot kayo. Mayor Sara, yan? Educated ang niyan. Edukasyon din ang nasa isip niya. Anyway, ano pa bang pag-uusapan natin? Ito na naman. Yung sinasabi nila na bumagsak daw tayo sa spot sa Global Democracy Index. Sus Mariosep naman. Ito na naman. Kaya ito, marami na naman sasawsaw dito. Tamo, bumagsak ang Pilipinas sa index. Sino ba hindi bumagsak? Mabuti nga, one step away, one step down lang tayo. Alam po ninyo, yung sinasabi na yung Pilipinas daw ranked 55 out of 167 countries. Biro mo ngayon, 167 countries, 55. Siguro dati 54 tayo, naging 55. Yun lang Dahil daw yung Democratic Index natin 6.56. Parang pinalalabas pa nila na kasi yung mga hindi makademokratiko nagbabagsakan, excuse me, para pareho lang ho tayo, demokratiko yan, diktatorial yan. Talagang nagbagsakan, talagang pinadapa ng coronavirus. Kayo naman. Yan again, sentido común din ho yan. Hindi mo na kailangan magaling kang economist dyan. Talagang, kaya nga merong pandemya hindi maapektuhan talaga lahat. Lalo pa kung hindi ka susunod sa protocols. Sinasabi nila, ang haba ng lockdown nyo, kaya bumagsak ekonomiya nyo. Bumagsak nga ekonomiya, pero yung mga namatay naman sa atin, konti. Kung ikukumpara mo naman sa iba. Ganun talaga, kailangan you have to balance economy or the health. Yan po talaga. Ay, sabi naman ng iba, teka muna, bumagsak ka tayo, pero kung ikukumpara mo naman kami sa Pinoy, malayo namang mas mataas ang Duterte administration. Pero, alam nyo, sa akin hindi mahalaga yung mga comparison na yan. Bakit kanyo? Talagang bumabagsak ang ekonomiya dahil nga may pandemya. Ang gawin natin,
sundin muna natin yung mga scientist. Kung paano natin sisirain, tatanggalan ng host itong mga coronavirus. How do we do that? O do we impose and we observe the strict minimum health protocols requirements. Yun lang naman eh. Yun lang ang pinaka-importante doon. Talagang wala na tayong magagawa pagdating dyan sa bumagsak ekonomiya. Gaya nga na sinabi ko sa inyo, yun lang hindi ko bumagsak. New Zealand, Taiwan, Vietnam. Bakit? Kasi nga ho, they observe the minimum health protocols strictly, thoroughly, conscientiously. Kaya, naging matagumpay sila. Tayo hindi. Hindi naman tayo mabuti nga ngayon at sumusunod na. Kung tingnan nyo Amerika, wala. Ganun pa rin sila. Dumadami pa rin ang namamatay sa kanila. Anyway, gaya ng pangako natin sa inyo, hindi ba sabi ko sa inyo, i-share natin sa inyo yung mga concerns nyo. Yung mga nanonood sa atin sa Facebook. O meron ho isa, babasahin natin. Secretary Panelo, baka pwede po makahingi ng tulong tungkol po sa SAP. Hanggang ngayon, wala pa po. Subalit, nakatanggap naman po ako unang tranche. Ilang beses po ako tumawag sa 888. Pero hanggang ngayon, di pa po inaksyonan ng DSWD Region 4A. Lagi pong sinasabi, antay lang po daw. Mahigit 9 months na po. Naghihintay, may 4 po akong anak. Pero, ito pong si Miss Cañete, na-contact na po ng opisina natin at pinadala natin ng email na kung maaari, magpadala siya ng kanyang concern doon para ma-refer kagad natin kay Secretary Bautista. Bakit kanyo? Paano ang problema ho? Kung dyan lang kayo magbibigay sa akin ng mensahe sa Facebook, wala naman kayo nilalagay na telepono. Ayaw niya rin siguro malaman ng lahat. Wala rin kayong address. Ayaw niya rin siguro malaman ng address. Paano kami makakatugon? So, ang advice po namin sa inyong lahat na mayroong concern, may request, may complaint, please, ito yung email namin. ocplc.neb@gmail.com. Pakita ho natin sa screen. Pakita nyo nga ang screen, yun lang. Yun lang po, pwede ba natin? Yung buong yun, hindi natin may papakita. Dapat next time papakita natin. Anyway, sulat nyo na lang muna ho. OCPLC. Ang ibig ko sabihin ng OCPLC, Office of the Chief Presidential Legal Counsel. So, ocplc.neb@gmail.com. Yun, surefire ho yun. Sigurado, immediately, i-repair namin. Hindi ba natatandaan nyo isang araw, merong sumulat sa atin, pinadala kagad ni Secretary Bautista kasi meron siyang pangalan na binigay, totoong pangalan. Nagbigay pa siya ng lugar. Hindi ba nakatanggap na siya ng 43,000 dahil hindi raw siya tumatanggap ng kanyang SAP? Ganun ang gawin natin. Meron namang tanong, why is there a law from the LTO requiring all passengers in a private vehicle to wear a face mask if all passengers are living in the same house? Ito yung na-discuss na natin. Sino ba ito? Go. Dan. Ano mo ba si Senador Bongo? Nabaliktad pa, Dan Go. Go, P. Dan. Alam nyo, unang-una, kahit na kayo nasa loob ng bahay nyo, tandaan nyo, hindi nyo rin alam kung kayo'y meron sakit ng coronavirus. Mabuti kung pala kayo nagsaswab test. Kasi kung asymptomatic kayo, hindi ba, hindi nyo rin alam yon. So kung magkakasama kayo, kasama na nga kayo sa bahay, magkakatabi-tabi pa kayo sa kotse, ano ba naman yung magsuot kayo? Wala namang mawawala sa inyo. Suot kayo ng face mask, face shield, sandali lang naman yung biyahe.
O yun o ang ano doon ang regla. Although, pinag-uusapan nila yun. Ang problema nga, pag halimbawa, nakita ka, marami kayo, walang suot. Hindi, tatawagin, ba't wala kayong suot? Hindi, mga kasama mo sa bahay. Hindi tatanungin pa, anong preba nyo? Saan yung mga ID nyo? Isa lang bang address nyo? Hindi ba, maano pa matagal pang, mahaba pang proseso eh. Kung nagsusot ka lang ng face mask, face shield, tapos na, wala nang mga tanong-tanong. Hindi po ba? In other words, walang mawawala sa atin. Ano pa? Itong si Annabel Quadra Oaman. Sir, hindi po ba pwede i-review ulit yung car seat ng mga bata? May mga seatbelt. Nire-review na yan. Nire-review na yan. Tinitingnan na nila kung basta tandaan nyo, yung mga reglamento para sa mga bata natin. Yan naman para sa kabutihan nating lahat. At yung usually naman, yung may mga kotse, pwede naman, can afford naman sila na bumili ng mga seat para sa kanilang mga anak. Kaya naman gusto nyo. Hindi ba? Siyempre gusto nyo na ligtas ang mga anak natin habang nasa biyahe. Kaya okay lang ho yun. But just the same, pinag-aaralan mo ng mabuti. Ito naman, nagre-reklamo. Hindi ko malaman kung dilaw to. Pero sasagutin ka namin, Filomeno Blanco. Mukhang blanco yata yung mensahe mo. Sabi mo, walang malasakit si Presidente Duterte. Yun ang walang batayan sa lahat ng sinabi mo. Sapagkat siya nga ang may malasakit Kaya nga nanalo ito Kaya nga hanggang ngayon, nananatili yung kanyang 91% approval and trust rating. Sinasabi mo, sobrang mahal ang bilihin. Sus Mariosep. Alam mo, yung pagkamahal ng bilihin, depende kasi yon sa loob, supply and demand. Hindi ba palagi na natin pinapaliwanag yan? Kung dahil nga sa pandemic, dahil sa swine fever, kaya nagiging mahal ang mga bilihin kasi kulang yung supply, maraming may gusto, di syempre mahal talaga. Hindi yan ang reason, hindi si Presidente yung dahilan niya. Ginagawan nga ng para niya. Kita mo, si Presidente ngayon, nung cabinet meeting, yung rekomendasyon na mag-angkat tayo kasi nga naapektuhan tayo dito sa supply ng hogs and meat. Sabi, sige, mag-angkat tayo para yung supply natin hindi maapektuhan. Ganyan, ginagawa naman natin. Ito namang isa. Sir, posible ba kaya mali pang ban sa mga foreigners? Hindi ba meron ng bago ngayon? Meron na tayong bago. Pinapabayaan natin makapasok. Subject to requirements, restrictions, mga protocols. Kaya palagi kayong tumutok dyan dahil sinasabi ko yan sa PTB4. Dito rin sa ating meron kailangan meron kayong visa. Kung meron kayong visa nung Marso pa, pwede pa yun. Ano pa? May mga requirements kailangan meron din kayong meron kayong ticket, round trip. Kasi baka hindi na kayo bumalik sa pinanggalingan nyo. Makita yan, ano lang yan, bumibisita lang yan dito. Ito namang isa, ang reklamo niya, hindi ko nakikita yung boyfriend ko, matagal na. Sus Mariosep, walang problema yan. May visa yung boyfriend mo, merong round trip ticket, merong magsaswab test, pwede yan. Kaya nyo, one of these days, sasabihin natin yung mga requirements para malaman nyo. Meron nung bago Sa IATF nung isang araw, mahaba yung mga restrictions noon. Meantime, bisitahin nyo muna yung official Gazette website habang hindi ko pa naibibigay sa inyo. Ano yon? Ano ba ang official Gazette website natin? Naka-ready na ba yung mga lapis nyo o ballpen para malaman nyo kung ano yung official website? Doon kayo magtatanong. Lalo na yung official website ng Department of Foreign Affairs. Ito official website. Small letters lang ito officialgazette.gov.ph. Doon nyo tingnan
makikita po ninyo yung mga IATF resolutions doon. Naka-upload ho doon kung ano ang mga dapat ng mga darating na mga foreigners. O, inabot na naman tayo ng oras. Ulitin natin, officialgazette.gov.ph. Yun ho ang tanongin nyo. Ako po ang inyong lingkod. Again, nagpapaalala sa inyo ngayong linggo na mamaya usually yung misa sa umaga, kanina tapos na yun. Alam mo na, mga alas 2 pa lang. Mamaya, usually 5, 6, 7 ang mga misa. O, observe the physical distancing doon sa mga mosque, simbahan, sambahan. Paalala lang po, magsuot kayo palagi ng inyong face mask at saka yung face shield at yung observing ng social distance of 2 meters or 6 feet at yung pagsasabon, paghuhugas ng kamay na may sabon for 20 seconds. At gaya ng palagi nating paalala, tayo po ay magpalusog ng ating mga katawan. Kumain po tayo ng palaging masustansyang pagkain. Huwag na po yung mga pagkain na masarap nga, pero nagdadala naman ng sakit sa atin. Hindi po ba? Iwasan po natin yun. Mag-ehersisyo din po tayo palagi. Matulog tayo ng tamang oras at tamang bilang. Uminom tayo ng maraming tubig. O, edi okay tayo. Saka when you wake up in the morning and sleep at night, please do not forget. Call on the Almighty God. Whether siya si Jesus Christ, God the Almighty, o si Allah ng mga Muslim, o si Buddha man siya, ng mga Buddhist, ano man ang pangalan niya sa inyo? Ano man ang pagkakilala ninyo sa kanila? Tayo po ay magpasalamat sa iisa lang namang dakilang lumikha. Sa pagbibigay po ng ating buhay, pagdudugtong sa araw-araw, pagbibigay ng biyaya, at sa kinakain natin sa araw-araw. At tayo manalangin at tayo tulungan, gabayan sa paglakad po natin at paggalaw dito sa balat ng lupa. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, pansamantalang nagpapaalam. Bukas dahil Lunes, alas 2 hanggang alas 3 po tayo lang. At nagsasabi sa inyong, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you all.